Good morning everyone. Quick update lang sa ganap dito sa Balay sa Bukid this morning. Ayan ang pinagkakabisihan ni Mami V dito sa Balay sa Bukid. Nakita ko kasi yung ating mga snake plants. Sobrang dami ng mga babies. Ayan, tignan nyo naman, oh, ang dami ng babies. Tulad nitong isang pot na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na yan, oh. 6 na. So, nagkukumpulan na sila dito sa maliit na pot. Same with the other pots. So, ito, diba? Maliit na pot lang yan. Oh, nasira na nga yung mga pots natin. Kasi naiinitan yan. Naarawan, uulanan. Kaya lumulutong pag plastic, lumulutong talaga pag plastic yung pot natin. Tulad ito 1, 2, 3, 4 apat na yung nandito. Ganon din sa mga iba. Ayan, mabilis kasing dumami itong mga snake plants natin, and ang maganda sa kanila, easy to maintain yung mga snake plants. Ito lang mga to, kaya parang nababurn yung mga ibang leaves dahil nga naiinitan silang masyado. So kung may area na semi-shaded, tapos wala sa direct sunlight, mas maganda kasi mas mas maganda yung tubo nila. So madali lang naman yung pagpo-propagate ng snake plants tulad ng mga yan. So ang gagawin lang is ipo-pull out to, no? Ako pinu-pull out ko lang 'yan. Pull out lang. Tapos paghihiwalayin na natin itong mga babies. So tulad nitong mga to, nakuha ko to doon sa isang pot. Ayan yung mga babies na nakuha natin. Ito I think mother plant to. Malaki na siya. So ayan yung mga babies. Tapos yung mga each baby, itatanim ko lang ng isa-isa kada paso. So itong mga to, yan, bagong tanim ko na yan. So pagkatanim, itatabi ko lang yan sa hindi masyadong mainit na lugar. Didiligan ko lang ng konti. Then that's it. Tapos itong lupa, since nasa bukid naman tayo, kumuha lang ako ng regular soil sa likod ng bahay, tapos tinagyan ko ng sandy soil. Tapos kung meron kayong mga pinagsunugan ng mga damo-damo, pwede ring ihalo yung yung pinagsigaan, yung parang charcoal, kasi yung charcoal parang pesticide din ang dating nun eh. So ayan, so ito yung ating update dito sa Balay sa Bukid this morning, guys. Habang may time at habang hindi mainit dito sa side na to ng aming bahay, dito muna ako pupwesto para maayos naman natin yung mga snake plants natin, kasi maganda na aayos natin yung mga snake plant talaga. Tulad ito, tingnan nyo, ilan na yung baby nito, 1, 2, 3, 3 na yung baby niya. So ayan yung ating pinagkakaabalahan this morning. Mamaya pag natapos ko na to, ipapakita ko sa inyo kung ilan ang magagawa nating pots with the new babies. Okay, so tapusin ko lang muna to, guys. Ayan, tapos na ako sa aking propagate ng ating snake plant. So ilan ba yung nagawa natin? Itong mga nakapots na yan, ito, samot-saring pots, na used pots din ang ginamit ko. Para hindi na tayo bumili, para hindi na tayo gumastos, kasi madami akong mga pinaglumaan or pinaggamitan ng mga pots. Bali ito, 12. Naka 12 tayo. 12 yan na pots. Tapos since kinulang nga tayo ng pots, yung isa, linagay ko na lang dito, yung mga ibang cuttings, pinagsama-sama ko na lang dyan sa isang rectangular pot natin. So, ayan na ang ating mga na-propagate na mga snake plants. Tapos meron pa actually 3. Ayan, yung 3 yan,
Hindi ko yan na-propagate pa kasi nga kinulang na tayo sa pagtatamnan. Wala na tayong pots. So kailangan makabili or makahanap tayo ng mga bakanting pots para ma-propagate ko to some other time. Yan, pag nagkaroon tayo ng bakanting oras ulit, iriripat ko itong tatlong yan. So ayan na, we're done for today. Thank you everyone for tuning in. So once again, yung propagation is key. Parang isa ito sa pinakamatipid na way para maparami natin ang ating mga halaman. At kailangan talaga silang i-propagate kasi para mas maging healthy yung pagtubo nila. So thank you everyone for tuning into Mommy V's Garden. Till my next vlog. Bye. God bless everyone. Bye.